Oh, no, 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 no. Para kay nanay at kay tatay. Kasi si nanay at tatay ay taga-Davao pa. Dumayo dito para makita si Noy. Buntag siya, kaayo do. Kay magayunon man, ay ano man ang Bisaya ba ng bulta? Guwapa. Kay guwapa man dong ang, ano, ang bulkan mayon ba? Nindot, Bisaya ba? Nindot, ang guwapa. Yes, ikaw kayo. Nindot. Bagay. Bagay. Ang guwapo lalaki. Ang nindot pala bagay, pero ang nindot maganda. Ako na lilito bigyan. Ang nindot ba na bulkan? Nindot. Nindot na bulkan ba? May nindot tanawon. Nindot na tanawon ba kang you're very bad. Bulkan ba? Pananamon yun eh, kaya basin maka. Ato ka na. Bilib na talaga kasi dahil, uy, ilang buhay man ang alam mo. Kaya may Bicol na, Inarayo yan dahil kay ano, dili ko gusto ibaligya ba nila dito, paabot sa Davao. baligya kay bilihin ba? Ikaw ay dito, bilhin ang bili. Kasabot man dahil eh. Libang kulman ka, hindi ka kabalo. Ano? Bicol, Bisaya, kay English, kay Batanes, kay ano pa? Ang Bicol, ka talaga. Okay ka na eh? Wala na yung init? Oy, ano ba Wala yan? nang lagnat Ano na. okay na. Okay na. Tatapin Hindi naman. man nakapidyo. Kasi naiipit si Hindi ba naka-video? Nakabidyo eh, para si mami pasok niya. Bakit walang number? Ay, walang kumain. Parang dito eh. Ay, mo dyan ang kakalating na lang. Wala ko dito. Ayaw ko eh. Happy mo. Oh, no, 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 no. When I see you again, Tell you. when I see you again.
Wait lang. Ano kang kaasig mo yan? Kasama yung wala na lang. Umialisin yan ha. Wow. Kasama naman. Diyan tayo. Mamaya. Ang talata dito sabi ay remember. No? Remember that the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Sabi ng mga matatanda, aala-ala ang gamot sa taong nakakakil. So marami sa mga ating panahon ngayon na may mga bagay na na-accomplish nila para na nakalimutan nila na lahat ng ito ay mula sa Panginoon. Sa Tagalog version, mayroong binanggit doon, sabi ay nagbigay sa inyo ng lakas para magawa ang isang bagay. So, lahat ng ito ay magpapasalamat tayo dahil ang tahanan mong ito, walang iba kinikilala, hindi ang Panginoon ang siyang nagbigay. Okay, so, ang ownership ay belongs to Panginoon sa Diyos at narapat lamang bigay sa Kanya at maaaring magamit ang tahanan ito para sa Kanyang maluwag. Amen. So, tayo. Tayo po bilang katiwala ng Diyos, siya naman ang nagbibigay ng kakayanan upang i-prosper tayo o palaguin ang buhay natin. Itong bahay na to ay testamento, gaya nga po ng kwento ng nanay. Dati ito'y maliit, ito'y lumaki. Testamento ng katapatan at pagpapala ng Diyos sa mga pagpapagal na ginawa na hindi naman biglaan, kundi it took years, no? Maraming taon. May tatlong bagay na na reminder sa atin doon naman sa unang Timoteo 6. Una, na habang tayo ay pinauunlad ng Diyos, na ilagay natin ang ating tiwala sa Kanya. We should put our hope in God. Sabi rin sa unang Timoteo 6:17, command those who are rich in the present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth which is so uncertain, but to put their hope in God, who is richly provides us with everything for our enjoyment.
sa katotohanan ng salita ng Diyos, no, tayo po ay pinagkakalooban ng kakayanan na umunlad, at yung pag-unlad na yon ay para na rin sa ating enjoyment, no, masiyahan tayo habang tayo ay namumuhay dito sa lupa. So, sa paglagay ng pag-asa, no, ng hope sa Diyos, kinikilala natin na siya ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting bagay. Okay. So, una ay ilagay natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, gamitin natin ang anumang kakayanan o yaman ay pinagkaloob ng Diyos para sa mabubuting bagay. Sabi rin sa verse 18, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Isa sa larawan ng pananampalataya ay ang generosity, ang pagkakaroon ng bukas na kamay, kung paano ang Diyos natin ay bukas sa lahat. Pinapaaraw niya ang araw hindi lamang sa mabuti, kundi sa lahat ng tao. Pangatlo na reminder ay we should lay treasures in heaven, o mag-impok din naman tayo ng yaman sa langit. Hindi lamang dito sa lupa, kundi sa langit. Sabi rin sa verse 19, in this way they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold on the life that truly life. So tayo po bilang mga steward ng Panginoon o katiwala ng Diyos, ilagay natin ang pagtitiwala sa Kanya, maging daluyan tayo ng pagpapala, at mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Ang mundo, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo, dakilaan mo. May the favor of the Lord, our God, rest upon us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the works of our hands. Mga kapatid, tayo po ay nag-gather sa araw na ito para sa dedication ng lugar na ito. Okay? Bianca, pray. President Pastor had the purpose of our gathering. Hindi po, tayo po'y manalangin o Diyos naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri at sinasamba po namin kayo sa Espiritu at Katotohanan. Salamat, Panginoon, sa pagsama po namin. At salamat po, Panginoon, hindi aksidente na kami ay naparito sa lugar nito. Purpose ni Adila na hindi lang kami napunta o dinayo mo, Lord God, kundi Panginoon, din ang dalangin po namin. Salamat po, Panginoon, sa buhay at sa bahay na ito. Buhay, Panginoon, na may-ari, Panginoon, at yung kanila pong generosity, kanila pong pagtanggap sa amin, Panginoon, at hindi aksidente ito na sa moment na ito, iaalay namin ang tahanan ito, ang bahay na ito na nagmula sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord God, tinataas po namin sa inyo at patuloy kayo ang magpala, Panginoon, sa bawat corner ng bahay na ito. Ito po ang patuloy na magtaas ng mga nakatira po dito. Salamat po at patuloy po namin kayo pupurihin, kasambahin sa pangalan ng Jesus. Amen.
Okay, so muli, magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pong talata sa hapon po ito ay nasa Deuteronomy 8:18.